Merong dalawang mindset na sobrang grateful ako na natutunan ko sa maagang panahon. Ang isa doon ay ayusin mo lahat ng kilos mo. Narinig ko to sa tito ko. Pinagdadrive niya kami tapos nagkikwentuhan sila ng airmat ko, ng mga tito ko, tita ko. Tapos sinabi niya to. Sabi daw ng tatay niya sa kanya, kapag kikilos ka, aayusin mo para hindi nasasayang ang oras mo. Kasi daw kapag hindi mo inayos ang kilos mo, may tsansa na uulitin mo na naman yung pinapaayos sa'yo. For example, pinapalinis sa'yo yung lamesa. Tapos, syempre, bata tayo. O kaya, hindi mo pa alam na dapat inaayos yung kilos. E de may mga tsansa na nagdadabog tayo, masama yung loob natin, at kung ano-ano pang negatibo. E de habang nililinis mo, bara-bara lang, punas lang, tas okay na yun. Tapos, kapag nakita ng nag-utos sa'yo na bara-bara lang yung kilos mo, masasabihan ka pa noon na ano ba yung kilos mo? Di mo man lang inayos, di mo man lang ginalingan, di mo man lang nilinis ng maayos, di mo man lang nilinis to, di mo man lang, ito pa, meron pa dito, meron pa dito, meron pa dito. At yun ang natural na nangyayari kapag may kapalpakan na kilos, di ba? Marami pa nga dyan, nagsasabi, ano ba yan, puro na lang mali ko nakikita, puro na lang mali ko. Wala na akong ginawang tama, wala na. Pero baka wala talaga sa intention mo na ayusin yung kilos mo. Ang kailangan lang naman para umayos ang kilos ay isipin mo na lahat ng gagawin mo ay aayusin mo. Yun lang. Isipin mo lang, sige, pinapalinis sa akin yung lamesa, lilinisin ko ng maayos. Sigurado ako nakikilos yung sarili natin na maayos yung kilos sa paglinis ng lamesa. Kapag maayos ang kilos mo, mapupuri ka ng mga tao. Ayan, ang ayos ng paglinis mo, very good. Ayos yan. O kaya kahit sa sarili mo na lang, kapag maayos ang kilos mo at nasanay ang sarili mo na maayos ang kilos mo, lahat na ng gagawin mo, siguradong maayos. Sa simpleng paglalakad, hindi ka na natitisod, hindi ka na nadadapa, hindi ka na napapahamak. Sa lahat ng trip, kunwari gusto mo ng basketball, gusto mo volleyball, gusto mo ng sports, gusto mo ng singing, gusto mo ng dancing, gusto mo ng drawing, applicable din yung mindset na to at mas masaya kumilos kapag magaling ka. Kasi kapag magaling ka, hahangaan ka ng mga tao. Magiging proud ka sa sarili mo. Tataas ang confidence mo. At higit sa lahat, nabibuild mo yung habits na inaayos mo yung kilos mo. Pangalawa, sa tropa ko to natutunan eh. Dati ang dami kong idol. Parang yung mga malulupit na kilos. Lagi kong nakikwento sa kanya. Paano ba? Kunwari si Elon Musk, sasabihin ko, tangina, ang galing ni Elon Musk. Nakakagawa ng spaceship. Sasabihin niya, kaya mo yan, tao din yan. At kada ginagawa niya yon, kada nagkikwento ako sa kanya ng malupit na nakita ko, lagi niyang papaalala sa akin na tao din yun. Kaya parang wala nang imposible sa mundo eh. Lahat ng nagawa ng tao, alam ko na kaya ko din yun. Dahil it's all about progress. Si Elon Musk, hindi naman yan ganyang kalaki na nagsimula eh, 'di ba? Ilang taon na siya sa industriya niya bago siya natuto ng ganyang kalupit. Kaya, ang tinitignan ko na lang ngayon ay kung paano nila nagawa yun. Yung iba kasi baka iniisip nyo, ang galing ni Elon Musk, gusto ko ganun. Tapos bukas ganun na agad kayo. Hindi ganun gumagana yun. Kailangan pagdaanan nyo rin lahat ng pinagdaanan niya. Kailangan alam nyo kung ano yung alam niya. Tsaka pa lang magagawa kung ano yung nagawa niya. Pero at the end of the day, kanya-kanyang trip talaga yan. Hindi porket idol mo si Elon Musk,
yun na ang mangyayari sa'yo. Ang pinaka-lesson nun na tao lang din yun ay eto. Tao lang din sila. Ginawa lang nila yung trip nila at ginalingan lang nila ng ginalingan hanggang sa maging sila na ang pinakamagaling doon sa napili nilang laruan. Kaya yun ang dalawang mindset na sobrang halaga na natutunan ko kaagad. Kasi hindi na nasasayang ang oras ko. Dahil kada may gagawin ako, nasa utak ko na agad na kailangan galingan ko. Siyempre siguro nung una, papalpak-palpak pa. Pero sabi ko nga, it's a muscle. Kapag nasanay ka na lagi mong ginagalingan, kung 10 taon nang ganun yung mindset mo at marami ka nang napagdaanan, sigurado ako na second nature na lang yung pagiging magaling mo. Kahit na ano pa yung gawin mo, kailangan mong galingan para hindi masayang ang oras mo. Isa na nga lang yung buhay natin hindi mo pa ba gagalingan? Sasayangin mo pa ba? At ang sarap kaya nung marinig mo na proud sa'yo yung mga tao dahil ginalingan mo. At magiging proud din sa'yo ang universe kapag ginalingan mo. Siya ang totoong nakakakita kung talagang ginagalingan mo. Kahit ano pa yung kinalabasan yan, kung ang intensyon mo ay maging magaling, sigurado ako na darating yung panahon na gagaling ka ng sobra. Kasi tama na yung mindset mo It's a matter of time at repetition kung hanggang saan ka dadalhin ng galing mo. Ang importante, nalaman mo na kailangan palang galingan sa kahit na anong gagawin mo. At tandaan mo, mindset yon Isipin mo lang na gagalingan mo at sigurado ako na kusang kikilos yung katawan mo para galingan yung gagawin mo. Magtiwala ka lang. Sigurado ako gagaling ka din. Ang sagot sa kagalingan ay oras at effort para kumilos, para aralin, para ma-improve mo yung craft mo. Kahit nasang industriya ka pa, yon ang dapat na mindset mo. Kasi para hindi masayang ang oras mo at mas masarap ang mga trip mo sa buhay. Isipin nyo na lang yung mga idol nyo. Kung hindi nila ginalingan, hindi nyo sila magiging idol. Hindi sila magiging inspiration sa mga tao. Hindi nila mararating yung posisyon nila. Pero dahil ginalingan nila, dumating din sila. Pare-pareho lang naman tayong pinanganak dito na walang alam. Pero nagkakatalo kung hanggang saan mo ipupush yung limit mo. At kung paano mo i-spend yung oras mo at energy mo. Kaya tandaan niya lagi niyong gagalingan para masarap ang trip sa buhay. Mag-ingat ka palagi.